Nako, ito na mga kababayan. Itong si Ramon Tulfo, ayan o, nababasa nyo. May malaking pasabog mga kababayan. Totoo kaya ito? May nakaiwan daw ng gabultong pera dyan sa Malacanang. Nako. Ito pala ay tinatago lang ni PBBM nung okay pa sila ni Inday Sara ng ating Vice President, mga kababayan. Hindi daw ito kinikwento o hindi nilalabas ng ating mahal na Pangulo. Noon nung okay pa sila, hindi okay, talagang okay pa sila ng ating Vice President. Ngayon, itong si Ramon Tulfo, mga kababayan, ay binunyag. Alam mo naman to si Ramon Tulfo, minsan to kalaban, minsan kakamping chismoso. Ito na nga, siya na mismo ang nagbunyag, mga kababayan, na ito nga daw, may nakaiwan ng gabultong pera, 1 bilyon mga kababayan na pera dyan sa Malacanang. Nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na nung si PBBM na ang presidente, na-discover, naiwan yung pera ni Duterte dyan sa Malacanang. Nako po, ito nga sabi ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion? Nako po, sa Malacanang nung tinurn over na ng administrasyong Digong kay PBB. Nako po, isa na namang itong dagdag chorbanis na naman sa mga Duterte. Siyempre, marami na namang magagalit dito, mga kababayan. At siyempre, hindi rin nila ito aaminin, di ba? At alam nyo ba, itong si Ramon Tulfo, mga kababayan, ang dami na rin itong mga binulgar ng mga panahon ni Garma, di ba? Siya rin yung nagsabi na girlfriend nga ito, na naging girlfriend nga ito ng dating Pangulong Duterte. Pangalawang binulgar niya, mga kababayan, nung si Inday Sara na sino ba ang tomboy sa dalawa, mga kababayan? Sino ba ang lalaki sa dalawa? Si Zulueta, nung nahuli siya, di ba si Tulfo din na nagsabi na may relasyon itong dalawang ito, si Vice President Inday Sara at saka itong si Zulueta. Kaya nagwala-wala nga itong si Vice President ng panahon na nakulong itong si Zulueta dyan sa Kongreso at na-hospital pa kulong. Diyos ko, mas nagwala pa itong si Vice President nang nakulong itong si Zulueta kesa kay Digong na ama niya, mga kababayan. Mas naghurumentado pa, naalala nyo ba, mga kababayan? Mas naghurumentado pa. Mas galit na galit pa siya. Alam nyo bang kung ano-ano mga sinabi niyang umabot na sa point na magpapapatay na siya ng tao. Papatayin din na si PBBM, si First Lady, tsaka si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Umabot na siya sa ganung grabing galit ng dahil lang kay Zulueta. Eto na, nung nahuli yung tatay niya, masyado lang siyang kalmado, relax, kalma. Diba? Kaya itong si Ramon Tulfo ang nagbulgar na may relasyon nga daw itong dalawa. Ito na, mga kababayan, basahin ko Yan daw ang isang sekretong ayaw daw ibunyag ni PBBM upang huwag daw masira ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun na nga, mga kababayan, tingnan mo kung gaano kabait at kaprotektado ni PBBM ang mga Duterte ng mga panahon na yon. At sino ba ang unang sumira sa relasyong Marcos at Duterte, mga kababayan? Di ba Duterte? Di ba sila itong rally ng rally, itong si Maharlika nagbibigay ng ultimatum na ganitong March, bababa na sa Malacanang, mapapatalsik na sa Malacanang ang bangag na presidente, di ba? Sila yung rally sila ng rally dyan sa Maynila, na hindi naman nila napabagsak, hindi naman nila na tanggal bilang presidente ang ating mahal na Pangulo.
Ito, tuloy natin yung basa mga kababayan. Nung panahon na yon ay magkasani puwersa pa ang PBBM at Sara Duterte na anak ni Digong. Yun na nga mga kababayan. So matagal tinago ito ni Marcos mga kababayan. Bakit ngayon lang ito lumabas? Ito, tuloy natin mga kababayan. Nung panahon na yon ay magkasani puwersa pa si PBBM at Sara Duterte na anak ni Digong. Ang limpak-limpak na salapi ay nakita raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ang mga pera daw ay nasa 10 bag, container na maabot daw ng 100 million bawat isang bag mga kababayan. Ito pa sabi ni Ramon Tulfo mga kababayan, baka daw naiwan ang malaking pera dahil sa pagmamadali. Bakit naman may iwan? Hindi naman nagmadali si Duterte noon na umalis din sa Malacanang. Kalma lang naman ang lahat. Baka nakalimutan ito, no? Tingin nyo mga kababayan. Comment nga po kayo kung ano sa tingin nyo. Bakit naiwan or iniwan itong gabultong perang ito dyan sa Malacanang? Hindi naman nagmamadali. Hindi naman siya na-impeach dun eh. Bakit kailangan magmadali? Hindi naman siya pinatalsik ng Malacanang. So bakit kailangan magmadali? Ito pa mga kababayan na. Tuloy lang natin yung pagbabasa ng mga sinabi ni Ramon Tulfo. Maaaring kasama ito sa mga perang hinakot palabas bago pumasok ang bagong administrasyon PBBM dyan sa Malacanang mga kababayan. Nako. So bakit ngayon lang ito lumabas mga kababayan? Bakit unti-unting lumalabas itong mga bahong ito na hindi naman dapat ilabas dahil sabi nga ni Ramon Tulfo, tinatago-tago nga ito ni PBBM. Ayaw nga niyang ibunyag dahil pinoprotektahan nga daw niya itong mag-amang Duterte, itong Vice President at ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte mga kababayan. So kayo, ngayon mga kababayan, ano sa tingin nyo? Bakit iniwan itong perang, itong gabundok, mga kababayan, 1 bilyon. Diyos ko naman. Pero tingin ko mga kababayan, sa dami naman talagang dumaang pera nung panahon ng ating dating Pangulong Duterte. Baka ito ay wala na sa isip, nakalimutan na kung saan na ilagay, at nakalimutan na kung anong laman itong mga bag na ito. Hindi na nila maisip or nawala na sa isip nila itong mga perang ito mga kababayan. Naku, talagang namamayagpag ng pera ng mga panahon na yun. Naku, comment nga po kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Naku po, hanggang dito na lamang po. Ako'y magpapasalamat muli sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po tayo lahat.